Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Panyero. Palagay ko isang abogado ito kasi ito ang tawagan ng mga abogado eh. Panelo kay Soto, huwag mong pasukin ang usaping legal kung wala kang kaalaman sa batas. Hindi pinalampas ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ang hayagang pagtutol ni Senate President Tito Soto sa desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara bilang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para kay Panelo, malinaw na maling pagpasok sa larangan ng batas ang mga pahayag ni Soto. Isang larangang hindi umano nito saklaw dahil hindi ito abogado. Ayon sa kanya, ang mga argumento ng Senate President ay hindi lamang kulang sa legal na batayan, kundi isang halimbawa ng paglalampas ng sariling limitasyon ng kaalaman. Tahasan pa niyang tinawag ang mga payag ni Soto bilang ignorance overreach, isang termino na niya ay mas angkop ilarawan ang ginawang pagkomento ng Senate President sa isang usapin may malinaw na legal na proseso at interpretasyon. Ito yung exact statement ni Attorney Panelo. Hindi ka abogado. Huwag kang magkakamaling pumasok sa teritoryo ng mga abogado. Huwag mong ipakita ang pagka-ignorante mo. Sabay giit na mas makabuting tumigil na ang mga ganitong pahayag. Sa huli, iginit ni Panelo na ang mga desisyon ng Korte Suprema ay dapat igalang at unawain sa konteksto ng batas, hindi sa opinyong pampolitika o personal na pananaw. Ang ganda yung thumbnail. Okay, tingnan natin people who reacted. 47,000 people nag-react. 31,000 like. Kanino sila nag-like? Kay Panelo, sa tingin ko. 14,000 tumatawa. Kanino sila tumatawa? Kay Soto. Sa paningin ko lang ito, opinion ko lang. And then 1,500 nag-love. Kanino nag-love? Doon sa pahayag ni Attorney Panelo. Okay, so basa tayo sa mga comments. Sabi, sampal kay Tota Toso yan. Shirley Javier, bitaw, pang-it bulaga ka lang. Jeng Camps, bida-bida ka kasi Soto. Di ka naman abogado, ano ngayon, napahiya ka, manahimik ka na lang, wala kang alam sa batas. Daniel Jo, sa totoo lang, yung ilang taon ni Soto sa Senado, higit pa yan sa matutunan sa isang university. At ang kanyang opinion, at kaparehas din ng mga kilalang legal luminaries, may mga law din at abogadong senador na nagsasabing judicial overreach yan. Ang opinion ay mismong justices ay impeachable official din. Lordita Agustin, balik ka na lang sa Itbulaga, mas bagay ka doon. Edwin Gallardo, nag-aral si Tota Soto sa One Ball University, major in school bukol. Edward Payar, huwag ka, ibinoto siya ng kapwa niya senador upang pamunuan sila. Anyway, opinion lang talaga yon ni Senator Soto. May karapatan naman siyang mas mag-disagree. Kailang, after saying na nag-disagree ka, dapat tumahimik na at sundin na lang or irespeto. Dapat ganun. Ang
Hindi ko gusto dito kay SP Soto, yung pagpahayag niya ng pagtutol, okay lang yun. Dahil part of freedom of speech. Ayaw niya eh. Expected yan. May mga, hindi naman by popularity ang decision ng Supreme Court. Alam ng mga justices na may mga tao na hindi maging maligaya sa decision nila. Ang hindi ko lang kursunada dito kay Senator Soto, yung kanyang proposal na nang dahil lang sa di niya gusto ang Supreme Court decision ay pwede na daw baguhin ang konstitusyon. Ay nako, medyo kahina-hinala. Bakit ngayon pa? Sinangayunan ni Ombudsman Boying Rimulya. Yes, pwede nang baguhin ang konstitusyon. Na naman, sa dami-dami ng problema ng ating bayan ngayon. Ngayon, natatabunan na yung flood control is coming. Huwag nating kalimutan yun. Yun ang tunay na issue. Flood control. O, nasaan na yung mga ipapakulong nila? Hanggang kay Revilla pa lang eh. At kay Sara Diskaya. Napunta naman dito sa pagtutol ni Soto sa ano. Oh, bakit bigla nilang naisipan na charter change? Again, ito yung palagi kong panawagan. Bantayan natin, baka ibalik nila yung style nila noong 2024, yung unang charter change, panahon ni Romualdez. Baka ngayon, yun na naman, dahil nandyan si Senator Soto, pwede niya nang mapapura. Kasi nung una, okay na ang Kongreso. Senado na lang, hindi pumasa kay Senator Zubiri. Kaya tinanggal nila si Zubiri. Ngayon, baka matuloy na ang charter change dahil nandyan si Senator Soto na papayag. Eh ang masama yan kung ang charter change, baguhin nila ang form of government natin. Presidential ngayon, every 6 years may election tayo, pipili natin ang presidente. Pag matuloy ang gusto nila, mawawala ang presidential system, maging parliamentary form, wala nang eleksyon sa 2028. Nako, huwag po tayong papayag dyan. Dahil lang, baka may gusto nilang ipaupo na Prime Minister. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan.